intercession is pagpe-pray para sa ibang tao. Hindi makikialam ang Diyos sa'yo, sa buhay mo, kasi yun ang free will. Makikialam siya sa'yo through a formal request. Ano ba yung formal request? Yun yung prayer. Diba? Kasi yun ang kagandahan ng free will, hindi siya nakikialam. Kung ano yung hinihingi mo para sa sarili mo, pwede mong ganun din para sa ibang tao. Kasi sila, hindi naman sila naniniwala sa Diyos eh. Wala silang Diyos. Tapos, hindi naman makikialam ang Diyos sa physical realm nang walang petition o formal request, no? Na idinadaan sa pagpe-pray. Pag nag-pray kasi nagkakaroon ng connection, no? Para nag-establish ka ng connection. Yun ang prayer. So, pwedeng dulong mo dun yung mga request mo. Ilalatag mo yun sa paanan ng Diyos, si Lord Jesus. Ikaw, anak ka ng Diyos, nasa iyo si Holy Spirit. Mas naririnig niya ang mga prayer mo kumpara doon sa mga wala sa kanila si Holy Spirit. Pag nagpe-pray ka, si Holy Spirit mismo ang nagsasabi kay Lord Jesus at kay Papa God. Kaya madali sa isang taong nasa kanya si Holy Spirit na maglatag ng mga hinanaing, no, sa paanan ng Diyos natin. Hebrews 7:25. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him because He always lives to intercede with them. So, kailangan natin mag-intercede para sa mga tao na wala namang Diyos. Para makailam ang Diyos sa mga buhay nila. Kailangan natin pag-pray yung mga mahal natin sa buhay para legal ang pakikialam ng Diyos through request, no? Through prayers. So, ang spiritual realm, hindi naman siya makikialam dito sa physical realm unless mag-submit ka ng formal request which is dadaan mo through prayer. At kung nasa iyo si Holy Spirit, mas maririnig niya yan kasi si Holy Spirit mismo ang magsasabi kay Lord Jesus at kay Papa God. No? Siya nga yun mismo eh. Kaya mas mabilis niyang maririnig yun eh. Para sa mga tao na hindi naman nagpe-pray. Kaya kailangan mo silang ipag-pray. Kailangan.